Naku, naka-stuck ho sa ulo niyo 'yan, 'no? Hinding-hindi mo malilimutan 'yan at hinding-hindi ka magkakamali. Kagaya na lang ho, mga bossing, o eto, 'no, ng napakaganda at respeto na pagsalubong sa ating Pangulong Bongbong Marcos, oh, 'di ba? Sabi dito, mga kababayan, naku, may good news ho dito. Bakit 'to? 'Pag ang pangulo lumabas ng Pilipinas, tiyak 'yan, sigurado 'yan, mga boss chief amo sir, na ano, trabaho ang ipupunta niyan. Tiyak 'yan, ang mag-aano niyan, ang papabor 'yan sa mga Pilipino. Eh, yung isa, nakailang labas na 'yon, siguro may 20 na ho kasi nung last na, ipinost natin at binlog natin may mga 2 taon, 2 buwan na makalipas, so 1.5 buwan na makalipas. Sabi ni M7, "Isama mo na yung 10K." O, isa ho din 'yan. Mayroon na tayong Boy 2K at meron din tayong Boy 10K. Si Alan Peter Cayetano na Ambassador of Jesus Christ. Sabi niya ho 'yon. 'Di ba, Relis Carlanga? Hindi ho ako may sabi nun. Sabi ho ni Alan Peter Cayetano 'yon. O ngayon ho, mga kababayan, nung huling binalita natin kung nakailan ng lipad ang Vice Presidente, siguro 1.5 buwan na 'yon. 16 na eh. Simula ho nung makulong ang dating Pangulo eh. Ano, siguro ngayon ho, nakaka-20 na ang Vice Presidente, ano na po ang nagawa sa ating bayan? Naalala nyo yung mga DDS, ang lagi sinasabi, "Nasaan si Bongbong Marcos? Bakit wala si Bongbong Marcos?" Oh, sakuna, may nangyayaring bagyo, nasaan ang Pangulo? Ganon. Eh, simula po nung ginawa ng Vice Presidente, bumabagyo, oh. Nakalimutan ko na kung anong bagyo yun, di ba, Ma'am Lori Ramos? Tapos pumunta, lumipad ng Germany, kung di ako nagkakamali. Sabi-sabi wala akong katibayan na ang pinuntahan ay yung Taylor Swift, pero yun yung sabi-sabi. Habang bumabagyo, binabayo ang Pilipinas ng bagyo. Eto sa Pangulo, no? Ang pagrespeto at ang arrival ng Pangulo, mga bossing. President Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Liza Araneta Marcos arrived in Manila on Sunday afternoon after attending the 2025 Asia-Pacific Economic Cooperation Summit sa Gyeongju, South Korea. Yung pagpunta ho, mga kababayan, ng Pangulo sa South Korea, ano natamo, Mark Ramos? Eh baka ho siguro ayan, ay may pirma. No, hindi ho ito kagaya ng affidavit ni Gutesa yung pinipirmahan, mga bossing. May pagpirma. Ano kaya ito? No? Sabi sa ilalim, dahil sa tiwala sa pamumuno ni PBBM, Samsung mag-invest ng 50.7 billion sa Pilipinas. Ay, expect nyo na ho, dahil ganyan po yung ibinalita, expect nyo na mag-iiyakan, magka-cry-cry po yung mga DDS. Oh, ayaw nilang nakakarinig ng ganyan. Expect nyo na din po na magsasalita si Kiko Barsaga, mga kababayan, patungkol dito. Nanakawin niya ni Bongbong Marcos. Ganun ho yun eh. Ganyan ho talaga yung mga DDS. Wala na po tayong magagawa sa mga DDS, mga kababayan. Ang tanging agenda na lang po niyan sa Pilipinas ay sirain po, pabagsakin na lang po si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba tayong Pinoy TV Opinion? Shout out sa iyo. Oh, biruin mo, yung mga investors na ganyan ho, mga bossing, takot yan doon sa mga bansa na mga corrupt. No, hindi basta-basta mag-i-invest yan, hindi basta-basta magpapasok yan kapag yung gobyerno corrupt. Ang kinaayawan yung mga yan, yung tipo bang, oh, magbigay naman kayo sa amin. Oh, ganito, ganyan. Ayaw nila yon. Kasi dokumentado lahat ng kanilang kaperahan, lahat ng investment nila, lahat dokumentado ho. No? Lalo na ito, Samsung ho, mga bossing. Di ba? Dahil sa tiwala sa pamumuno ni PBBM, Samsung mag-invest ng 50.7 billion sa Pilipinas. Alam niyo po kung ano ang magiging dulot niyan sa mamamayang Pilipino? Trabaho po. Libo-libong trabaho ho yan.
'Di ba, Chai-Cher? Gising na si Chai-Cher, oh. Libo-libong trabaho po 'yan, mga boss chipamo, sir. Let's say, ganito magiging ano niyan, ganito magiging ano niyan, mga boss. Hmm, gano'n ang pag-inom. 'Di ba, Jack, smooth operator si Pangulong Bongbong Marcos. Let's say, merong maha-hire ang Samsung sa Pilipinas, 3,000 hanggang 4,000, no, na magtatrabaho sa kanila. 4,000. Na manggagawa baka more than pa nga ho, eh. Ngayon ho, yung lugar, lokasyon na pagtatayuan ho, mga kababayan, nung building, no, o kung saan man planta o kung ano man yung itatayo nila, magiging busy ho yun. Biruin mo merong 4,000 katao na magpapabalik-balik araw-araw doon sa building na yun, sa establishmento na yun. Ngayon, hindi naman lahat may motorsiklo, hindi naman ho lahat merong sasakyan. Yung iba namamasahe, yung iba sumasakay sa jeep, sa tricycle. Oh, 'di ba? Nagta-tricycle. Unang-una, nayayabong yung transportasyon. Yung mga kababayan nating mga jeepney driver, tricycle driver, lalakas ang kita nila. Bukod po sa 4,000 na 3,000. Ito pala nakasulat pala si Mark Ramos, hindi nagbabasa. Ayan, humigit kumulang 3,000 bagong trabaho para sa mga Pilipino. Imbis na kumbaga, bukod pa dun sa 3,000 na Pilipino na magkakaroon ng trabaho, yung mga tricycle driver, yung mga, ano ba tawag doon? Yung mga angkas, yung mga jeepney driver, lalakas ho ang kanilang kita. Bukod pa ho doon, meron pa ho, siyempre ho, 3,000 katao yan, mga kababayan. No? Hindi naman ho lahat nagbabaon, hindi naman ho lahat nagluluto sa kanilang bahay para dalhin yung kanilang baon doon sa trabaho. Yung karamihan po dyan, kakain po sa mga karinderya. So ngayon, yung mga Pilipino nakatira doon sa paligid ng establishmento na yon, pwede po silang magnegosyo ng kainan, mga kababayan. Di ba? Ganyan po, domino effect na po yan, mga boss chipamo, sir. Hindi lang po pag sinabi, ang Samsung nag-invest, 3,000 tao ang mabibigyan ng magandang trabaho. Hindi lang ho. Yung mga nakapalibot po dyan, mga boss chipamo, sir, ay positibo na magkakaroon ng benepisyo sa itatayong establishmento, kung planta man yan o kung ano. At yung mga relate pa o posible na pangangailangan nung mga magtatrabaho doon. Di ba? Tayong Pinoy TV Opinion, dahil sa husay at tiwala sa pamumuno ni PBBM, Samsung mag-i-invest ng 50.7 billion sa Pilipinas. Ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang plano ng Samsung na mamuhunan ng aabot ng 51 billion. 51 billion? Naku po, ilayo nyo doon ka ano yan? Kasi pag ni-round up mo yung 50.7 billion, 51 billion ho yan eh. Nako! Ilayo nyo ho mga kababayan. Delicate ho yan doon. Ayon sa Pangulo, inaasahan na makakalika ito ng humigit kumulang 3,000 bagong trabaho para sa mga Pilipino. Ang pasyang ito ng Samsung ay nagpapakita ng patuloy na kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan sa ekonomiya. Imagine niyo na lang ho, mga boss chipamo, sir, no? Yung pagpasok ng mga investors ho. Ang mangyayari pa niyan, tayo pa ngayon ang magdi-demand susunod. Pagka nagtuloy-tuloy po, kung si Pangulong Bongbong Marcos talagang tuloy-tuloy, kunyari umabot 12 taon, 18 taon, sana no? Madaming ano ho diyan. Madami po ang nananalangin na ganun. Kasi nga, pag nagpalit ng presidente, hindi natin sigurado kung itutuloy itong mga advokasya o itong mga programa ng Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? So, madaming nananalangin sana si Bongbong Marcos meron pang 12 taon na mamuno sa Pilipinas. Kung tuloy-tuloy ho yan, mga kababayan, pasok ng pasok yung mga investors sa ating bansa. Ngayon, kahit ho sandamakmak ang Pilipino, kukulangin na ho tayo, mga boss, ng manpower. Di ba?
Imagine niyo na lang ho, kung 1,000 investor ang napapasok ko sa Pilipinas, ilang daan libo, ilang milyong Pilipino ang magkakaroon ng trabaho. Ngayon, kulang na po sa manpower. Naku, wala ng Pilipino. Ngayon, yung magagaling, nandun sa kabila, magpipiratahan na ho yung mga yan, yung mga investor. Uy, si Chaicher, magaling yung kumain ah. Oh, yung kain oh, yung ano, oh, magaling yung kumain ng Lucky Me ah. 'Di ba? Kunin ko ang trabahador ko 'yon. Eh kaso, si Chaicher, 50K yung sweldo ko dito eh. Kaya mo ba ng 75,000? Sige, o ayos. Ang problema, gano'n na ho, 'no? Hanggang sa tayo na po ang magde-demand kung magkano ang gusto nating, um, sweldo. Oh, 'di ba? Eh, kilala pa naman po mga kababayan ang mga Pilipino sa pagkasipag-sipag at pagkagaling-galing at walang mga yung wala tayong reklamo pagdating sa trabaho ho, mga kababayan, eh, 'di ba? Kaya nga number 1 po ang mga Pilipino pagdating po sa trabaho, lalong-lalo na sa ibang bansa.